Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ito ngayon yung mga nagbabagang balita mga kababayan, i-share ko sa inyo. So nagpalabas na po ng statement yung Department of Justice denying reports that later Representative and former Speaker Martin Romualdez is currently being considered as a state witness. Ang nagpalitaw nito po na pinatulan ng ang pumatol naman lang nito mga kababayan yung Net25 reporter kasi I think planted talaga siya. Planted yung Net25 reporter sa Palasyo Malacanang na dapat yung mga tanong si Eden Santos laging may relasyon sa mga agenda ng mga Duterte. Ang nagpalitaw ng balitang yan, hindi man nga po balita, aka-aka at akusasyon. Si Pulong Duterte, siya yung nagpalitaw na si Martin Romualdez daw gagawin na state witness. Wala pong ganon. Na-take up na natin ito 2 days ago mga kababayan. Pero this time, talagang nagpalabas na ng official statement yung Department of Justice para po linawin ang pinalitaw nilang mga kasinungalingan, propaganda po para siraan yung DOJ, yung ICI, and siyempre si Martin Romualdez. Ayan o. There is no factual or legal basis to this information, sabi po ng DOJ sa statement. Moreover, the department reminded the public to only rely on verified and official information coming from the DOJ exclusively. Yang kwento po galing kay Pulong Duterte. Yan o. So now Congressman Martin Romualdez will supposedly become a state witness. Biggest joke of the century. Siya man lang po yung naghaka-aka. You see, mga kababayan, sabi ko sa inyo, pag kwento galing sa kampo ng mga Duterte, huwag ka nang umasang totoo yan. Sigurading fake news, propaganda. Kaya pag nabudol ka nila, talo ka. Ibig sabihin yan, pulpul ka. May nang nilalang ang naniniwala sa kanila. Mga pulpulang mga kababayan. So ito yung official statement ng DOJ. The Department of Justice formally denies reports that former Speaker of the House of Representatives, Martin Romualdez, is currently being considered as a state witness. There's no factual or legal basis to this information. We clarify that to be considered as state witness, an application must be filed with the DOJ through the Witness Protection, Security and Benefits Program. This application, like all others, will have to be evaluated first to ascertain whether or not the application qualifies as state witness. As of date, former Speaker Martin Romualdez has not filed an application for state witness with the DOJ. The DOJ assures the public that all investigations will be done swiftly and fairly. No one will be spared if the evidence so warrants. The department will go where the evidence lead us. The DOJ cautions everyone to not fall for false, misleading facts or political propaganda that tweets or misuses legal terms to confuse the public. We remind the public to rely on verified and official information coming from the DOJ exclusively. The Department of Justice remain firm and steadfast in our commitment to uphold the rule of law guided by facts, not politics. Naintindihan na ninyo, mga pulpol. Marasa pabaya, sabi nga dito sa amin. Nagpaparapaniwala kayo sa kwento nila. Wala pong totoo sa mga kwento nila. Lahat political propaganda, black propaganda at paninira. Yun ang alam nila eh. O ngayon, in another story mga kababayan, si Trillanes po, ang sabi, planong kasuhan ng plunder itong si Bongo. Report ito ng ABS-CBN News. Trillanes kakasuhan ng plunder si Bongo. Bala kasuhan ni dating Senador Antonio Trillanes IV ng plunder si Senator Bongo kaugnay ng 7 billion na proyekto na nakuha ng kumpanya ng tatay at kapatid ni Go noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinanggi naman ng nakaupong senador na inimpluwensyahan niya ang pagbibigay ng kontrata sa kanyang pamilya.
Ang style ni Bongo po, deny lang ng deny. Pero mag-iimbestiga po ang ombudsman, ang DPWH sa kaugnayan po ni Bongo sa kontrata ng Diskaya kasi yung CLTG builders ng kanyang tatay tumiba ng kontrata doon sa Davao, mga kababayan. Ito yung magiging subject ng kaso ni Trillanes. Ni Trillanes makikita sa mga kontrata sa Department of Public Works and Highways kung paano nakakuha ang CLTG builders at mga construction firm ng pamilya Diskaya ang mga kontrata ng kalye, farm to market roads at flood control sa Davao noong panahon ni Duterte, ni Digong. Sabi ni Trillanes, sa tingin niyo anya, makukuha niya yung 7 billion pesos kung wala yung impluensya nila, Duterte at Go? Magdugtong ang bituka nila. Sabi ni Trillanes po sa interview ng DZMM, magkadugtungan niyang bituka nila. Sa inyo mga kababayan, ano ang palagay ninyo po? Yung pagpilato, paulit-ulit na nagpipilato po si Bongo, naniniwala kayo sa kwento niya? So una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na tila maraming pinoprotektahan ang mag-asawang Diskaya, kasama na si Bongo. Nag-umpisa na rin ang investigasyon ng DPWH sa umano'y ugnayan ng mga Diskaya at kumpanya ng pamilya Go. Pinabulaan na naman ni Bongo ang sinabing wala siyang pakialam kung makasuhan ang mga Diskaya. Anya, hindi niya kailanman iinimpluensyahan ang pamalaan na ibigay ang mga kontrata sa kanyang pamilya. 7 billion po. Na corner, 7 billion. Kaya sabi ni Trillanes, naniniwalaan niya kayo na nakuha yung 7 billion na kontrata? Walang impluensya? Ito yung naging statement ni Rimulya kahapon. Bongo may koneksyon sa mga Diskaya. Sabi dito sa report ng TV Patrol, ang assessment ko, sabi ni Boyeng Rimulya, personally sa nakikita ko kay Curly Diskaya, hustler siya talaga. It looks like Senator Bongo is being protected for a conflict of interest. Yung CLTG Builders, yan ang isang kontraktor. It stands for Christopher Lawrence Tesorogo. Yan po ay kumpanyang na kung di kapatid niya, tatay niya, nakipag-joint venture sa mga Diskaya. Sabi ni Ombudsman Rimulya. Sabi naman ni Bongo, in fact, noong hearing, noong mga nakaraang buwan dito sa Senado, tinanong ko sila, ang mga Diskaya, tinanong ko sila, mayroon ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered, yes. Napakinabangan na ba? Yes. Kung kamag-anak ko kasama dyan, nag-joint venture sila noong 2017, edi panagutin natin, huwag niyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo ang pumuti. Sabi ni Secretary Vince Dizon naman, we are looking at connections between the Diskayas and CLTG Corporation. Yun ang usapan namin ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya kagabi. O ngayon, sa latest balita mga kababayan, si dating Senador Trillanes magpa-file ng plunder. Sabi dito sa report ng DZMM, siya nga yung mastermind. Trillanes kakasuhan ng plunder si Bongo. Anyway, pag kinasuhan po, di sa korte siya magpaliwanag. Kung talagang malinis si Bongo, o di maabsuelto siya. Di ba po? Ganyan lang. Sa presinto ka na lang magpaliwanag. Kaysa magpaparapa-interview ka tulad ni Sara Duterte, sige lang ang pa-interview press con. Pagdating doon sa trial forthwith proceed, naging archive kasi nagpasakludo sa Korte Suprema on technical grounds si Sara Duterte. So walang trial. Di ba pa, mga kababayan? Yes, sabi dito ng mga netizens, by all legal means, basta may solid evidence. Sabi ni Rogelio Domingo, go Trillanes.